Welcome sa ating podcast. Ito ang JCA Law After Office. Dito pinag-uusapan natin ang mga impormasyong may kaugnayan sa immigration dito sa Canada. Siyempre, kasama pa rin natin ang isang magaling na Filipino immigration lawyer. Walang iba kundi si Attorney Jake Aguilar. Attorney Jake, magandang hapon. Magandang hapon, Pen. Ano naman pag-uusapan natin ngayon? Ayan. Siyempre, mas interesado ako sa pag-uusapan natin, sir, ngayon. Itong TR to PR na ipinalabas nga nung nakaraang linggo, according sa ating Immigration Minister, Leyna Mitlich Diab, sinasabi niyang i-open na daw ito. I don't know when, sir. Bigyan mo kami ng kaunting background. Marami ang umaabang sa balitang ito. Lahat tayo actually ever since na narinig natin yung TR to PR, syempre excited tayong lahat, kasi nga parang nung katulad nung COVID noon, maraming naging PR through that special program. And eto, binabanggit na rin natin to last year pa na magkakaroon ng TR to PR. So ito parang papalapit at papalapit na, paingay na ng paingay. Anyway, isang natin ngayon, purpose kung ba't natin to nagkaroon tayo ng ganitong session. Kasi nga rin, ang dami naglabas ng akala natin yun na, meron na daw guidelines kasi hinitingin natin. So, well, unahan na namin kayo, wala pa. So, kung ayaw nyong pakinggan pa yung kasunod nito, wala pa. Wala pa talagang guidelines. So, hindi kami nandito para, yung parang clickbait kasi ang daming gumawa nun. Oh, may guidelines na daw, ito na. Pero pagtingin mo, wala naman. So, ayan, as early as now, sinasabi namin sa inyo ngayon, wala pa naman. Pero meron pa rin tayong mga kailangang pag-usapan pa din kahit wala pang guidelines. So, yun. Right. Matatandaan nung nakaraang taon, November, Sir Jake, initial na-announce na itong TR to PR pathway na ito. Yeah. Nung kinonfirm lang ito, nung inilabas na rin yung Immigration Levels Plan 2026-2028, kasali nga itong TR to PR pathway na ito. So ngayon, inilabas na naman ulit. Ang effectivity nito, ang aabangan natin pong lahat. Exactly. So, alam lang natin so far, 33,000 yung pinaplanong ang dami. I-take. Madami-dami din yon. Pero we're hoping sana nga mas marami pa. Kasi ang alam natin, di hamak na mas marami pa doon yung nag-aabang niyan. Ang estimate ko nga, baka nasa 100,000 or maybe even more yung nag-aabang. Yung ibig sabihin yung mga nandito na nagtatrabaho, naka-temporary resident permit or work permit or study permit na syempre lahat naman yun nangangarap naging PR. So ang alam natin yun mahigit 100,000 yun So yung 33,000 hindi pa ganun karami. So yun nga sino ang magko-qualify doon? So at least pwede tayo magbigay ng konting idea tsaka ano ba yung pwedeng gawin nga para mag-prepare. Ayun, yun yung pag-uusapan natin, hindi yung guidelines. Again, kung yun ang hinahanap nyo at nag-click kayo at nanonood kayo ngayon at ini-expect nyo na meron na tayong guidelines, hindi po ito yun. Siguro, isasali natin dito yung mga pag-iingat na gagawin ng mga kababayan siguro natin. Ibang tao dyan, na maaring naka-temporary work permit sila dito sa Canada, na nag-hope din sa pathway na ito. Una-una, Sir Jake, itong processing times, eligibility, and criteria, wala. Exactly. Yun yung mga wala. Eligibility, kasi minsan may mga clients din tayo, nagtatanong, sino ba ang magkukali? Hindi natin alam. But at least we can guess, kanina lang, actually, may nagpa-consult, yun ang pinag-usapan namin, sa criteria, tingin ko lang, minimum at least 1 year siguro. Kasi ang gustong mangyari ng government ngayon, yung mga nandito nga na parang sabihin natin na trap dahil hindi na sila makapag-extend, renew. Usually, ito yung standard program na International Student Program. So, di ba, mag-aaral ka muna and later on PGWP, so makapagtrabaho ka. And then, pag nakakuha ka ng experience, usually, hindi ka na nalalayo sa pagiging PR. Dati yon, pero ngayon nga maraming na ipit dito kasi hindi nga kayang i-absorb pa ni Canada. So yun, ang gusto rin gawin ng government to deal with those people para hindi na nga sila din mahirapan mag-renew. Yung mga employer nila hindi na rin nahihirapan mag-apply pa ng LMIA. At in-announce na rin naman ng government na unahin nila yung nandito nga. But for now nga, what we see nga is hindi pa enough. So tingin ko lang, at least nga 1 year, minimum na. Kailangan na may 1 year experience dito sa Canada. And I'm just guessing nasa tier 3 siya or up
So unfortunately, mga lower tiers baka hindi. Unless na may lower tiers na sa tingin ng government is essential itong klaseng work na ito at pwede natin itong ilagay as parang in demand. But for now, we're just guessing, again, itong hindi ito yung official, lang ito, forecast natin. Bago nyo siguro palawakin ang explanation, Sir Jake, pwede ba natin muna sila bigyan ng overview nitong, sino ba ang nakapaloob sa, iba-ibang klase ito no? Yung, sino ang nakapaloob sa temporary residence na ito? So, mga klase. Ang mga temporary residence kasi yung naka-study permit, temporary residence yun. Naka-work permit, sa temporary resident yun. Yeah. And then yung visitor, temporary resident din yun. Right. So, alin doon? So, sa tingin ko nga lang, yung naka-work permit. Yung mga work permit yung naka-work permit ang ipaprioritize dito kasi yung mga yun, ready na sila for the workforce, nagtatrabaho na nga sila Naka-blend na. Yeah, kasi kung ito yung pinaka-basic nito, para lang sa kadagdagang kaalaman ng mga kaibigan nating nanonood, ang gusto ng Canada na maging PR, yung kaya nilang i-sustain yung sarili nila dito independently through work. Kumbaga, kung kaya nila magtrabaho consistently, kumbaga, hindi sila mahihirapang makakuha ng trabaho. Yun ang gustong gawing PR ng Canada. Regardless of work actually, pero syempre may mga parang priority industry, priority areas. Pero at its most basic, kung kaya mo magtrabaho, you're good enough para maging PR. So, kung na-demonstrate mo na yon sa pagkakaroon ng experience dito sa Canada, that should be it. Kaya nga yung Canadian Experience Class, yun yung pinaka-flagship din, yun yung may pinaka-maraming draw. Kasi na-demonstrate na nila na kaya nila magtrabaho dito sa Canada for at least 1 year. So, yun lang. So, kaya nga din, dun sa mga nabanggit natin na temporary residents, students, workers, or visitors, syempre, ang may priority doon yung workers. Kasi ready na sila for the workforce. Yun lang naman ang isa sa insight na pwede nating i-share. Pero interested din sa mga hawak na visitor class, yung may mga super visa, Sir Jake, pwede rin silang maging eligible sa TR na ito, TR to PR pathway. Possible kung yun ang gawin ng government, di ba? Kaya nga lang, yun nga yung 33,000 napaka-konti pa nun. Madami kung iisipin mo, marami rin yun talaga, 33,000. Pero maliit yun kumpara sa dami ng mga existing temporary residents ngayon. Ang estimate natin, it can actually reach 1 million yung number of temporary residents, yes. Including visitors at saka yung mga students and other work. Yeah, it can go up to 1 million. Pero 33,000 lang ina-expect nilang, ano bang tawag yung subject cap? For the TR to PR pathway. So 33,000, ang daming excited ng mga tao ngayon, mga kababayan natin, lalo pa na under TR, Sir Jake. Ano-ano ang pwede kaya nilang ipaghanda, Sir Jake? Sa kanilang mga profile maybe? So definitely kailangan mo ng profile. Right. So, sinasabi ko rin nga sa mga clients natin, gawa kayo ng profile. Kung na-meet nyo naman yung basic eligibility, at least may chance kayo. Kasi kung wala kayong chance. Wala kayong entry hindi kayo ma-invite at all, zero. So, kahit na sa tingin nyo, ay, mababa lang naman yung points ko, doesn't really matter. Gawa kayo ng profile. Kasi who knows? Ito nga rin, sa experience natin, nung bagay ito COVID, kumbaga extraordinary siya, pandemic siya. 75 points lang minimum. Nangyari yun. So we don't know if that was a mistake or talagang intentional, but it did happen. Yun ang alam natin. So kung ang score mo 75 or up, at that time, dati yun, pwede na. So we don't expect that to happen again, but again, who knows? At least may 1% entry ka, kumbaga, Sir Jake, not zero. Whatever chance you have, at least may chance. Parang lotto. Kung hindi ka bibili, hindi ka mananalo, di ba? So kahit na ang liit ng chance, well, at least may chance. And then, gano'n ba kahirap gumawa ng profile? Madali lang naman. So gawin mo na yon. Profile lang naman yan. And then, yun nga, at least, you have some chance kahit pa paano. Itong hinaharap na natin ngayon, or ina-expect pala na darating itong TR to PR na ito, marami sigurong mga
consultant or agencies na baka magagrab ng opportunity, pag nag-offer sila si Jake to secure a spot siguro for that TR to PR pathway, dapat bang maging maingat sila sa pagpili ng taong kakausapin nila para magkaroon? Dapat naman, lagi tayo mag-ingat sa mga kausap natin, kadil natin, kahit pa license sila or what, siyempre dapat piliin pa din. Kasi ito nga lang, yung mistakes ng ano natin, consultant or whatever, mistakes din natin yon. So, kaya dapat maingat tayo doon. At saka, siyempre, dapat yung mapagkakatiwalaan, reliable din, yung mga information na ibibigay nila sa iyo, dapat maaasahan mo din. Sino or saan sila pwedeng mag-rely? Credible, reliable, Sir Jake? Unang-una yung mga government, siyempre, yung mga resources, yun ang yung gold standard sa kanila kasi nanggagaling yung mga news talaga eh. And then yung other sites din, minsan, pwede yung pagkatiwala, pero you need to do some research. You have to do your own due diligence din. Kasi minsan kahit mga malalaking news agencies pa, minsan nagkakamali din sila eh. And katulad nga nung huling nangyari, last week, we're not gonna name names, pero yung mga medyo kilalang mga news outlets or mga dating inaasahan din natin for this type of news. Minsan sila din, clickbait lang. Sasabihin nila, nilaunch na daw, meron na daw. In reality, wala pa naman. So you have to do your own due diligence. Kaya kailangan talaga kayo din mismo yung mag-research. At kayo na rin ang humusga kung yung nakikita nyo pwede nyo bang asahan or hindi. So kasi, we cannot give names first of all kung sino yung pwede nyong asahan. Other than the profile, express entry profile, Sir Jake, ano ba dapat pang i-prepare nila bago pa magkaroon ng ITA or effective yung mga documents definitely. So, yung profile kasi, it can be anything, profile lang yon. Pero, be sure you will be able to back it up. Yung supporting documents mo pag nag-submit ka na ng actual application mo, ready na. So, yung mga credentials mo, yung police clearance mo, IELTS. Dapat IELTS mo sa English or sa so English dapat ready na yung mga yon, yung minimum, yung sa kung job offer kung kakailanganin din, or yung proof na nagtrabaho ka na for at least 1 year, employment letters, yung mga notice of assessment mo, T4s, etc. Dapat kahit paano ready na, or at least sure ka na magagawa mo yon in a short time, like yung employment letter nga from your employer. Dapat pag sinabi mo sa employer mo, magagawa nila yon ng maybe in a day or two, yung as soon as possible. Speaking of documentation, Sir Jake, na-mention mo lang, dapat ihanda na nila. Sa experience natin dito sa opisina, ba't naglipana na ang mga aplikante natin sa NBI, Sir Jake? I know. So, well, just to let people know, we do assist sa mga pagkuha ng NBI police clearance. And so yun nga, na-notice din natin, medyo nag-surge nga, Pero I think nga, dahil yun sa TR to PR na rumors, ito na kasi papalapit na. Again, last year pa natin to binabanggit, TR to PR, may mga announcement na tungkol dyan. And sabi ko nga din, malamang mangyari yon, nangyari na yun before, and possible na mangyari ulit yon. So ito na, papalapit na tayo doon. Yeah, advice na namin sa mga may kulang na mga dokumento, for example, tong NBI nito. Kasi medyo, lalo pa may mga hits, Sir Jake, nai-standby. Tama din yan. So speaking of hits, police clearance kasi, it takes time po bago siya ma-release. And kung may hit pa, yung ibig sabihin may kapangalan ka na mayroong kaso, somehow you have to resolve that. And it takes additional time. So, better do it early than later, kasi nga una-unahan din to. 33,000 medyo limited yung slot, so wag na nating sayangin yung pagkakataon. So dapat nga again ready na yung mga documentation nyo if ever. Ano ba ang dapat nilang abangan, Sir Jake, o maging aware sa mga red flags ng mga taong pwedeng mag-take advantage sa mga temporary workers na ito, residents na ito? Kung meron ng nangongolekta, sinisingil ka na ngayon pa lang, medyo red flag na yon. Yun ang masasabi natin dyan. Kasi nga, wala pa eh. Kahit kahit tayo, hindi natin alam kung ano yung gagawin natin eh. Ano ba yung requirement na i-meet natin? Hindi pa natin alam. So, para bang it's too early para
magpapirma ka ng contract, Right. maningil ka, kasi nga, wala pa tayong alam sa kung ano man yung mga requirements na kailangan natin isubmit. So yeah, not even the immigration lawyers can tell you Yeah, ahead, exactly. no? Yeah. Hindi natin mapangunahan sila muna. Huwag tayo masyadong maging excited din kasi Right, nga, baka maging target tayo ng mga scammer. Marami dyan ngayon naglilipana. That's very true. Ano ba ang pinaka in-demand, Sir Jake, na sektor ng TR2PR na ito, if you have idea? Yung the usual naman sa healthcare, di ba? Education, yung mga categories actually sa express entry. Pero sa tingin ko din, baka hindi na rin sila masyadong kumuha doon. Kasi nga may mga may mga categories naman na eh. So baka gawin nilang flat. I don't know. So yun nga din. Sa ngayon, nanghuhula lang tayo. Pero tingin ko lang, it's more on the number of years of experience you already have. So yun din yung explain natin kanina sa isang client natin na nagpa-consult. So I think the more years of experience you have, the higher your chances. So mukhang doon tayo pupunta. Kasi ang gusto ng government nga, yung mga matagal na dito at nag-i-struggle ngang i-renew yung mga permits nila just because yung friction ba ng LMIA na mag-a-apply ka pa for LMIA, then si employer ayaw naman nila yung friction nun, kailangan na matanggal yun eh. Kasi once na naging PR nga kayo, hindi nyo na kailangan yun. So, makakatulong din para sa lahat. Makakatulong sa aplikante, makakatulong sa employer at sa government din, makakatulong din kasi, well, the sooner na makapag-extend kayo ng work nyo, the better kasi mas makakapagbayad kayo ng tax. The sooner. So, win-win. Okay sa inyo, I'm sure gusto nyo rin yun. Gusto rin ni government yun. So, yun nakikita natin na issue na kailangang i-resolve. So, yun lang. Yun lang ang hula natin dito. Ang titingnan ng government is yung years of experience. More on that. But, yeah, I can be wrong. Yun lang naman. Yeah. Sa mga lugar, Sir Jake, provinces or state dito sa Canada, may focus ba itong TRPR na ito? Na maaaring pagdalhan na pag-senda ng mga Wala ITAs? pa din. And then, baka lang din, walang pipiliin tungkol doon. Parang walang bias. Okay. Para pantay-pantay yung maging draw kasi very limited siya eh. Yeah, I think nabigay namin ng mga kompletong detalye. Any more takeaways, Sir Jake, on this TRPR pathway na ito? Na ilo-launch soon. Hindi lang natin alam kailan. Yeah, so huwag tayo sana mawala ng tulog. Alam ko nakaka-excite and yun nga din, very challenging kasi nga limited slots and somehow parang ito na yung pagkakataon natin, di ba? So, maging PR, so may panibagong program. Yun lang, ang pinaka-advice natin, make sure na yung documentation nyo ready. And that's it. And for now, siguro, habang wala pa siya, huwag nyong pigilan din yung other pathways nyo. Maghanap pa rin kayo ng other pathways. So hanggat hindi tayo nagiging PR, hanggat walang kasiguraduhan dun sa pagiging PR natin, we should always look for other pathways, which we might discuss in some other episodes. But in the meantime, in the meantime, yun po, subaybayan nyo kami para sa mga latest news tungkol dito sa mga ganitong usapin. Alright, magiging responsable lamang po kayo sa paghanap ng mga resources kung paano nyo maiayos inyong mga status dito sa Canada. Although itong TRPR na ito ay soon to be launched, abangan lang po natin lahat. At lahat po tayo, alam natin, excited ang bawat isa. Yeah. Maraming salamat, Atty. Jake. Ito lang naman ay isang makabuluhang impormasyong na ibigay natin sa ating mga kababayan. Marami pong salamat. Muli kasama si Atty. Jake. Ako si Josephine Bacani. Nag-iiwan sa inyong lahat ng magandang araw. Until next time po.